Good morning, church. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa pagdalo sa bawat isa na narito, sa mga nakaisa. May mga naka-blue na t-shirt. Salamat sa inyong suporta, sa pakikilahok sa gawain ng Panginoon. Yes po, 13 years. 13 years na po ang gawain sa lugar na ito. I think it's more than 13 years. Pero yung pangalan po na The Dwelling Place, yun po yung 13 years na ho. Okay? Before hindi po Dwelling Place yung pangalan ng church na ito. May iba pong pangalan. So, from 2006 at hanggang sa naging The Dwelling Place Christian Family Church, meron na po tayong 13 years. Sabi nga ako kanina, maraming nagbago, maraming naayos, inaayos ang Panginoon sa lugar na ito. Marami pong pamilya na naaabot, maraming mga kapatiran na patuloy na natututo ng salita ng Diyos and hoping, sabi sa Biblia, 13 years is a year of maturity. Hoping karon tayo ng maturity in spirit. Ibig sabihin po, tayo po ay nag-grow spiritually. And sabi nga, ang bata, hindi palaging bata. Kailangan din po nating lumakad ng tama na naayon sa salita niya. That's why sabi ko nga ho, through hearing the Word of God, through hearing the Gospel of Christ, tayo po ay nababago, nagtatransform. Tayo po sa lugar na ito ay walang ituturong ibang gospel, kundi ang gospel ni Jesus Christ. I know, marami na po sa atin nakakarinig ng Word of God. Pero sabi ko nga po, the Word of God, sabi po ng Biblia, is God Himself. I know, sa iba't ibang tao, nakakarinig tayo ng Word of God, or even us, we read the Bible and we hear or we read the Word of God. Pero sabi ko nga ho, kailangan natin bigyan ng mataas na pagsamba, mataas na pagpuri, mataas na acknowledgement pagdating sa Word of God. Huwag lang ho natin basta-basta pakinggan ang salita ng Diyos. Huwag lang basta-basta natin gawing tradisyon or hobby o routine sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. It should be a part of ourselves each and every day of our lives because siya ang nagbibigay buhay. Sometimes tayo nakakalimot tayo or minsan nadadala lang tayo ng mga bagay-bagay sa paligid, sa panahon. Nababasa ko naman everyday may nagpa-pop up na Word of God, pero wag ho tayong ganun lang. Nakampante lang tayo, nakakita natin yung Word, nababasa natin yung Word. Dapat po pinagbubulay-bulayan. Pinakikinggan, iniintindi, at ipinamumuhay. Welcome po muli sa ating mga panauhin. Meron po tayo from abroad, sa ating mga bagong family. Welcome po sa lugar na ito. Wini-welcome ko po yung family ni Kuya Ambet. Nandyan po sila. Hello po sa family ni Kuya Albert. Good morning po. Welcome po sa lugar na ito. Kinagagalak po namin kayong makasama. At sa mga bagong family na aming nakakasama in the past few Sundays, masaya po kami na kayo po ay nagkaroon ng uhaw at pananabik sa salita ng Diyos. Sabi ko nga ho, pagpasok nyo sa lugar na ito, parte na ho kayo ng family namin. Every people is welcome sa lugar na ito. At pwede ho kayo maging part ng aming family if you like po. Desisyon nyo pa rin. Kasi sabi, wala akong pilitan. Pero sabi, kinagagalak namin makasama kayo. Sabi nga, we serve the only one God. We serve one God. And dito po, itataas natin ang Diyos, wala na pong iba. So sa ating pong lahat, are we ready? Marami po tayo, sabi, may sasayaw pa nga doon mamaya eh. Tapos meron po tayong salo-salo mamaya. Pero mag-focus muna tayo sa Word of God. Okay po ba yun? So ang ating tema for today, anniversary, 13 years of faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Napakaganda po pakinggan. Makikita niyo po ito sa Corinthians 13:13. Matagal na rin po natin ito naririnig. Faith, hope, and love. Makikita niyo rin po ito sa mga branding ng mga t-shirts. May makita printing ng mga t-shirts, sa mga memes, sa mga quotes. But this is very important biblically. Hindi lang po ito magandang pakinggan, hindi lang po ito magandang ilagay sa t-shirt, ito po ay salita ng Diyos. Faith, hope, and love. Sino ba dito yung alam na ang ibig sabihin ng faith? Tagalog ng faith. Pananampalataya. So sa atin, may sarili-sarili ba tayong definition ng pananampalataya? Ang pananampalataya po sa Biblia ay isa lang po ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po ng pananampalataya sa Biblia is paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod sa Diyos. Pag kayo po ay naniniwala sa Diyos, kailangan nyong magtiwala. Kasi nga, naniwala kayo eh. Pag ang katabi nyo ngayon, sabi nyo nga, kaya nyo siya naging kakilala, kabiyak, karelasyon, syempre, pinaniwalaan nyo muna yung kanyang sinabi. Inyong narinig sa inyong kabiyak, sa inyong mga kapartner, kaya nyo siya naging kapartner kasi pinaniwalaan nyo yung kanyang sinasabi.
Sa mga couples po dito, sa mga family members, siyempre, pag magulang mo, pinaniniwalaan mo yan, pag sinabi ng magulang mo. Sino hindi naniniwala sa magulang dito? O sino hindi naniniwala sa kanyang partner? Nagsisimula po yan sa paniniwala. At dahil pinaniwalaan mo siya, ang ating Diyos, kailangan mo siyang pagkatiwalaan. Magkaiba po yung paniniwala sa pagtitiwala. Pag pinagkatiwalaan mo po yung pinaniwalaan, kung anong sasabihin niya, susundin mo. So, paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod. Yan po ang nilalaman ng faith. Now, faith comes from hearing the Word of God. If you hear the Word of God, you have to believe the Word of God. Now, because you believe the Word of God, you have to trust what He says. Kailangan mong paniwalaan yung salita ng Diyos. Kailangan mong pagkatiwalaan ang Diyos. At dahil pinagkatiwalaan mo ang Diyos, makakasunod ka ng malaya. Sa 13 years po natin na pakikinig ng Word of God sa lugar na ito, or more than 13 years, nagtiwala na po ba tayo sa Diyos ng lubusan? Sabi po ng Biblia, trust God with all your heart. With all your heart. Buong puso. Minsan tayo as a human being, half lang. Nagtitiwala sa Diyos, tapos nagtitiwala sa sarili. Pero sabi po ng Biblia, with all your heart. Sometimes, o madalas ganun tayo, kulang ang ating pagtitiwala, kaya hindi tayo fully nakakasunod. Totoo po ba, church? Yun po yung kulang eh. Nung sinabi ng Diyos, buong puso, sa atin, half-half pa lang. Pag may nagtaas dito ng buong puso, check natin yung ating sarili, ang ating buhay. So, tayo po ba'y nagtitiwala na ng buong buo sa Diyos? Sabi, faith comes from hearing the Word of God. Ang aking pong topic is faith. Mamaya ko kay Kuya AJ yung hope at kay Pastora ho yung love. Sabi ko dito, faith comes from hearing the Word of God. Sa Romans 10:17. Kaya ho, paulit-ulit natin binabanggit sa pulpito and paulit-ulit nating nire-remind ang isa't isa na tayo yung magbasa ng Biblia, ng salita ng Diyos. Dahil ang ating pananalig ay nagsisimula sa pakikinig ng kanyang salita. Pag tayo po'y walang Diyos at walang salita ng Diyos sa ating buhay, iba ho ang magiging takbo ng ating buhay. Lagi hong merong problema at sabi nga, balisang-balisa ka. Alam mo yung word na balisa? Yung stress out ka sa buhay, yung hindi mo alam ang gagawin, yung papasok yung depression, anxiety, yung mga mental problems, doon po pumapasok yung pag wala ho kayong Word of God. Puro negative thoughts, negative feelings and emotions. Pero pag nakinig po tayo ng Word of God, sabi, dahil ang Diyos ay salita ng Diyos ay Diyos at nagbibigay buhay, kalakasan, kapangyarihan, tayo po'y nagkakaroon ng kalakasan. Nagkakaroon po tayo ng pag-asa. Amen? That was the next topic, hope. Naintindihan po ba? Sino daw kailangan natin? Si Kristo, Jesus, ang kanyang salita. Yun po ang ating kailangan. Bakit daw po? Meron ba nakakaalam bakit daw kailangan ng salita ng Diyos? Sabi, faith comes from hearing the Word of God. Kasi sabi ho ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Saan makikita yun? Hebrew 11:6. Without faith, it is impossible to please God. So sa buhay Kristiyano po, kailangan natin ng pananampalataya. Dahil kung wala tayong pananampalataya, hindi po natin mapapapurihan, mapapahalagahan ang Diyos. Bakit po kaya? Kasi po sabi ng Biblia, God is love. Yun po yung tuturo ni Pastor mamaya. God is love. Mapuproduce mo lang yung love pag meron kang faith. Yung faith po, yung pinaka-ugat ng isang mananampalataya. Naintindihan niyo po? Doon po nagsisimula lahat. Mababasa po natin sa buong Biblia. Lagi yung inahadin tulad ng mga Kristiyano o ang salita ng Diyos o yung mga bagay-bagay na importante sa isang binhi. Yung binhi, sabi, kailangan mo nang mamatay, ibaon sa lupa para mabuhay. Kaya nga sabi ng Biblia, kailangan mo mamatay sa sarili. Kailangan mamatay ka muna sa iyong makamundong pagnanasa. Pag ikaw ay namatay sa iyong makamundong pagnanasa, tsaka ka palang mabubuhay spiritual. At by hearing the Word of God, yung ugat niyan will be deeply rooted sa Diyos, sa salita niya, at tsaka ka mamumunga. Yun po yung tuturo ni Kuya AJ, yung bunga, yung hope. If you have faith, magpuproduce ka ng prutas, which is hope, and then magkakaroon ka ng proof na ang Diyos ay nasa sa iyo at sasamahan ka ng Diyos because ang Diyos ay pag-ibig. Yun po yun. Magsisimula palagi sa pananampalataya. Mababasa ho natin sa Biblia, sabi, oh, you little faith. Napakaliit daw ng pananampalataya. Sino dito maliliit ang pananampalataya? Share ko lang ho. Ito, recently lang to. Nung nakaraang gabi, nagpunta ho kami ng airport.
Sinundo ko yung aking dalawang bunso. Pagdating ko sa airport, naramdaman ko na iba yung atmosphere. As in, mabigat, marumi. Nakalimutan na ho namin dalawang anak na si Cheska at si Luis magmask. So the next day, pagising ko ng umaga, sobrang bigat na ho ng pakiramdam ko. Yung dibdib ko, yung tiyan ko, hindi maintindihan. Yung kasukasuhan ko, sobrang bigat para akong tatrangkasuhin. Umaga po yun, mga around 5 a.m. So, kailangan ko hatid yung anak ko sa work kasi yun po ang aking daily routine. Nahatid ko naman siya kahit masama ko yung pakiramdam ko. But then, habang nagda-drive, I was praying. I was rebuking yung sickness and disease. Sabi nga, high principalities in the air, yung mga gawa ng kaaway sa paligid, kinakas out ko, nire-rebuke ko. And then, I assert myself, Lord, may pangako ka sa aming pamilya. May pangako ka sa akin, Panginoon. I was holding onto the promise of God. Lord, may gawain ho kami sa linggo. May anniversary ho kami. Friday ho ako sumama pakiramdam ko ng Friday ng alas 5. I pray. Sabi ko, pag uwi, uminom ako ng lemon juice. Natulog ako. Pagdating po ng alas 5 ng hapon, okay na po ako ulit. Medyo masakit po yung katawan, pero wala na ho yung pananakit ng tiyan or ng dibdib. Nasundo ko pa yung panganay kong anak, but then, pagkasundo ko sa kanya, siya naman ho yung may sakit. Siya naman ho yung suka ng suka. Hanggang pag-uwi, hanggang kagabi, masama pa rin ang kanyang pakiramdam, masakit ang kanyang tiyan. The same din po sa aking anak na si Luis. Ganun din po yung kanyang naramdaman. As in, talagang para silang na-drain. So sabi ko, may nakuha kami sa airport. Pero praise God, sabi ko nga, ako, 5 to 5 lang yung sakit ko. Kasi I was praying. I was holding onto the promise of God, the Lord. Walang imposible sa'yo. That's my faith. Naintindihan niyo po yun? Nananalig ako sa Diyos na siya ang bahala sa aking buhay. Na meron siyang pangako sa aking buhay. Same thing sa aking family. Di ba? Busy for the whole week. May pagod, kulang sa tulog, but then, andito po kami sa inyong harapan. Kompleto pa rin ho kami by the grace of God. Kasi nananalig ho kami sa Diyos na, Lord, ikaw ang magbibigay ng kalakasan, ikaw ang magbibigay ng kagalingan. Kung ganun ho tayo palagi, wala hong imposible sa Panginoon. I know, some of us, nararanasan natin yung mga sabing sakit at karamdaman, but then, in Jesus' name, you practice your faith. Alam mo yung salita ng Diyos, pag ikaw ay anak na ng Diyos, sabi ng Biblia, ang Diyos ang bahala sa iyo. Hindi kanya pagkukulangin. Hindi kanya pababayaan. Totoo po ba yun? Yun po ang sabi ng salita ng Diyos na kailangan nating panghawakan, panindigan. Sabi, stand firm sa faith na meron ka. Meron mo tayo dito, si Nanay Lina. Hello po. Kahit ho na balian ho ng buto, andyan. May kalakasan. Kahit sa ganyang edad ho, hindi ho titigil. Kasi naniniwala ho siya na buhay ang kanyang Diyos. And I know lahat po tayo dito nananalig sa Diyos. Pag tayo po pinanghinaan, may takot, ibig sabihin yung faith natin mahina. Totoo po ba? Yung fear ay hindi sa Diyos. Kaya sabi ang mga anak ng Diyos, malalakas ang loob. Magkaiba po yung matitigas ang muka sa malalakas ang loob. Okay? Malalakas ang loob kasi kasama nila ang Diyos. Hindi po matitigas ang muka. Okay? Hindi po pasaway ang anak ng Diyos. Malalakas ang loob kasi may pananampalataya. Are we growing in faith, church? Or do you still want to grow in faith? Kung gusto niyo pong to grow in faith, continue to go here, to join us, to listen and hear the word of God. Kailangan po natin to sa ating mga buhay. Sa mga may pinagdadaanan ho, sa ating mga buhay individual. Sakit man yan, karamdaman man yan, itaas mo sa Diyos. Idulog mo sa Diyos. Sabi nga, pag naniwala ka sa salita ng Diyos, magtiwala ka. Sabi mo nga sa katabi mo, magtiwala ka kapatid. Magtiwala ka kapatid. Sabi, wag ho tayong mananampalataya sa pananalita, kundi sa ating mga gawa. Marami na ho dito, niligtas na kayo ng Panginoon. Dinala kayo ng Panginoon sa lugar na ito kasi iniligtas na kayo. At dahil iniligtas na kayo, sabi nga, nagtitiwala kayo sa Panginoon na kayo hindi na ilalagay pa sa maling buhay. Let's continue to walk with God by hearing and reading and listening His Word every day of our lives. Okay po ba yun, church? Meron pa ba dito na sabi nga ay kulang yung pananampalataya? Ang isa pong signature na tayo ay totoong mananampalataya na ay ang buhay natin ay may ebidensya na tayo ay dating mga patay pero binuhay na ng Diyos. So nakikita na ho sa ating mga galaw, sa ating mga buhay kung tayo totoong Kristiyano na. Sa loob po ng 13 years, kilala ho natin ang ating mga sarili. Ano na ang ating lakad sa Panginoon?
Yes, pinagdaanan natin yung mga bagay-bagay. Sabi nga yung alon ng buhay. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka tumingin dun sa alon. Tumingin ka dun sa kayang magpatigil ng alon. Pag yung faith mo natin is totoo, wala kang ibang nakikita kundi ang Diyos. Nakita niyo po ba yung ating banner? Can you show the banner? Yung banner natin, pag nakita niyo po yung word na faith, nandun po yung cross. By looking at the cross, naintindihan niyo po, by looking at the cross, by looking and, sabi nga, sa Diyos lang nakatingin. Sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ano ba ginawa ni Jesus sa ating buhay? Sabi nga, niligtas tayo sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus. Totoo po ba hindi? Now, I want you to picture this out. Sino nakapanood ng Passion of Christ? Panood niyo po yon, yung role play, ganun nangyari kay Jesus? Nakita niyo po yung ginawa kay Jesus sa movie? It looks real, po ba? Pero totoo po yun sa nangyari kay Jesus. Paano siya pinako? Paano niya binuhat yung cross? Paano siya nilatigo, sinuntok, tinadyakan, dinuruan? Paano siya pinatay sa krus? Naintindihan niyo po? Now, picture this out. Yung nararanasan niyo sa buhay, sa buong buhay niyo, ikumpara niyo doon. Ikumpara niyo doon sa hirap at sakit na dinanas ng Diyos sa krus. Asan yung sakit niyo? Asan yung kalungkutan niyo? Asan yung problema niyo sa buhay? Sa pamilya, sa anak, sa asawa, sa pera. Ikumpara niya doon sa krus kung saan si Jesus pinako at inalay ang kanyang buhay. Wala hong lugar yung ating karamdaman, yung ating kasakitan, sa sakit na dinanas ng ating Diyos para sa ating mga buhay. Naintindihan niyo po yun? Walang makakatulad dun sa nangyaring yun. Even yung pagsama-samahin pa yung buhay at hirap nyo. Ganon kadakila ang Diyos. Sa inyo gawin yun, hindi nyo kakayanin. Pero kinaya ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Ni isa sa atin, walang magbo-volunteer. Naintindihan niyo po ba yun? Ganon kadakila yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Now, ayokong i-practice niyo yung sarili niyong faith. Hear this out, church. Ayokong i-practice niyo yung sarili niyong faith. It says, faith in Christ Jesus. In Christ alone. Kung paano niya ginawa, paano niya sinunod, paano siya nakinig, nagtiwala, at sumunod sa Ama. Ganun niyo gawin. That's how we should do it as Christians. Kung paano siya sumunod sa Ama. Sabi, wala siyang ibang ginawa kundi makinig sa Ama. At dahil sa nakinig siya sa Ama, nagtiwala siya sa Ama at nakasunod siya sa lahat ng pinagagawa ng Ama. That is the faith na meron si Jesus. That's why sabi ng Panginoon Diyos, dakila sa lahat, makinig kayo sa aking anak. Siya lang nakagawa ng aking pinagagawa. If we keep on looking at Jesus and how He did it at the cross, magagawa ho natin. Pero kung titingin tayo sa ating mga sarili, sa ating mga kapatiran, na patuloy na nagkakasala, patuloy may kakulangan, hindi tayo makakapagtiwala ng buo sa Diyos. Sa Diyos lang tayo titingin. Hindi dyan sa katabi mo. Hindi sa kasama mo sa bahay. Hindi sa mga nakikita mo sa TV or sa social media. Sa Diyos lamang. Dahil ang Diyos lamang ang nakagawa, si Jesucristo. Kung paano niya ginawa, ganun din dapat natin gawin. That is faith in Christ Jesus. Naunawaan po ba? Can we assert ourselves? Can we develop that kind of faith? Faith in Christ Jesus. Sabi nga ho, hindi mo to kayang gawin ng ikaw lang. Hindi natin to kayang gawin ng tayo lang. Kailangan natin tong gawin ng kasama siya. Jesus Christ. Are we listening? Are we learning? Do you want to learn more about Jesus? I urge you, church, join us. Be part of this family. Wala ho kaming ibang ituturo kundi ang turo ni Jesucristo. Sa loob po ng 13 years, magiging 14, magiging 15. Hanggang sa pagbabalik niya, aantayin natin. Wala ho siyang ibang hangad kundi tayo ay magkaisa in the body of Christ. Sabi nga, ano man yung relihiyon mo, pinagmulan mo, kinagisnan mo, tradisyon mo. Kung ikaw magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, kaya mong burahin lahat yon, kaya mong isang tabi lahat yon, at pakinggan yung kanyang salita. Sa pamamagitan po ng kanyang salita, tayo po'y mababago at makakalaya. Yun ang katotohanan ng salita ng Diyos. And I pray, and again, I hope in Christ Jesus, we develop this kind of bonding, this relationship, fellowship with one another in Christ Jesus. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. So, tayo po'y nagpapasalamat. Unang-una sa lahat sa Diyos po. Kasi po, tayo po ay umabot na sa 13-year anniversary natin. Men, sabi, 13 taon po yung lumipas. Men, sabi, yung mga datihan po dito, yung mga matatagal na ho dito, ngayon na nandito pa rin po eh. Amen? Sabi, napakatatag nyo ho. Yung pananampalataya nyo ho, sabi nga kanina, sa aral, sa turo ng ating pong mahal na kuya sa
sambahang ito si Kuya Lori, yun nga ho yung faith natin, amen. Nasabi, hindi ho tayo tumitigil sa ating pananampalataya, amen. Sa pag-asa na sabi may gagawin ang Diyos sa ating pong buhay, amen. So maraming salamat din ho sa lahat ng dumalo. Meron ho pala dito, wini-welcome din po natin si Pastora po from Butuan City. Siya po ay pastora din po sa Butuan City, pero sa habag po ng Diyos, siya po ay napadpad po sa ating sambahan. Amen po. Welcome po si, Chari. Si Pastora Chari po. Palakpakan po natin si Pastora Chari. Amen. Then sa buhay po ng mga ng mga bago, may si Kuya Jeffrey and Kuya Joseph, welcome po. And then sa family po ni Ninang Jean, yan, yung mga family niya, hello po. Then kay Kuya Johan and Kuya, ano nga name ni Kuya? Kuya Lian, yan, welcome back po. Lian Johan, sorry. Welcome back po, yan. So, yun po, 13 years po yung lumipas sa ating pong mga buhay dito bilang isang Kristiyano. Sabi, bilang isang kapatid po dito sa CFC, sabi po maraming nawala, men, pero may mga bagong nadagdag, men po. At sabi po, maraming inayos po sa atin sa loob po ng 13 years, men. Maging sa buhay ko po bilang isang tagasunod ho dito sa panambahang ito, sabi po, napakalaki po nung binago po sa akin pong buhay. Dati po kasama lang po ako ng lola ko dito nung maliit pa po ako. Pero parang wala lang ho sa akin yun, men. Hanggang sa nagkaedad, nabarkada, and alam niyo na po yung story, men po. And then hanggang sa ibinalik po ulit ako ng Panginoon dito, men. Sabi po nung nakalipas na taon, nung kami po ay kinasal po dito, men. Yun po nga pala, happy anniversary po sa mga kinasal ho dito. Kala Kuya Ruch Ball, men. Yung kasabay namin si Ate She. Then sa amin din po bilang mag-asawa, sabi dito po kami kinasal. Dito po kami inayos ng Diyos. Dati po kami po ay nagsasama na hindi kasal, and yun po, sabi po may awat habag po talaga ang Diyos. Men, sabi mabuti ang Diyos sa ating buhay. Men, sabi inayos niya po kami, kaya nagpapasalamat po ako. Ako po isang buhay na patotoo na rin ho, kasi yun nga ho, alam po naman natin na lahat po tayo is nanggaling ho sa wala. Men, and then, sabi po, lahat po tayo ay naglakad sa kadiliman nung araw po, nung hindi pa natin kilala ang Diyos. Pero sabi ngayong kilala na po natin ang Diyos, wait lang po. Alin? Yan. Hello po. Yan. Okay na po. So, yun ho, balik po tayo doon. Sabi po, nung mga time ho na hindi pa natin kilala ang Diyos, sabi po tayo po ay lumakad din sa kadiliman. Men? Pero sabi nga kilala ng Diyos kung sino po ang Kanya. Men? At tayo po ay dinala niya dito sa bahay panambahan na ito. Men? Sabi sama-sama ho nating pag-aralan pa, men, sama-sama ho nating palaguin ang ating pananampalataya, palakasin ang ating pananampalataya, men, na sabi matututunan lang natin ho, walang iba kundi ho sa salita ng Diyos, men, sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Sabi ho kanina ni Kuya Lori, upon reading the Bible po, men, sa pagbabasa ho ng Word of God, sabi dun po, nagkakaroon ho tayo ng pananampalataya kapag naririnig ho natin yung salita ng Diyos. Men? Pero sabi po, yun po yung topic kanina. Pero yung topic po natin ngayon is yung hope. Men? Or sa Tagalog po, ano po yung hope? Pag-asa. Men? Ano po ba ang pagkakaintindi na ho natin sa salitang pag-asa? Men? Yung word na pag-asa ho kasi, or hope, sabi po is napakalaki ho ng saklaw. Men? Sabi, pwede kang umasa sa mga bagay or sa tao lang, men? Or sa sitwasyon, men? Pero sabi, may sinasabi rin ho yung Biblia na kung kanino lang dapat ho tayo aasa, men? Kung sino lamang ho dapat yung ating pag-asa, men? Sino po ba ang ating pag-asa dito, church? Men? Sino po? Kilala niyo po kung sino yung ating pag-asa? Amen. Si Jesus Christ po. Men? Nasabi ho, siya po yung nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Men? Para po tayo iligtas sa ating mga pagkakasala. Amen? Binayaran niya ho ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Amen? Yung ating mga kasalanan. Amen? Sabi, si Jesus din po yung dahilan kung bakit napabuti ho yung kalagayan natin sa paningin ng Diyos Ama. Amen? Kung naaalala niyo po, kung nagbabasa ho kayo ng Biblia, sabi po ng Bible, nung time na hindi ho natin kilala ang Diyos at hindi ho tayo sumusunod sa Kanya, sabi po tayo itinuturing na kaaway ng Diyos. Amen. Pero sabi po, by the grace of God. Amen. Sabi kahit matitigas po yung ulo natin. Amen. Kung titignan ho natin nung unang kapanahunan, nung panahon po ng mga Israelita. Amen. Sa Old Testament. Sabi nga po, inakasama nila ang Diyos. Naranasan ho nila yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi, andyan po yung hinati ng Diyos yung dagat. Amen.
Sabi nagpaulan ng mana. Sabi naranasan ho nila yung kapangyarihan ng Diyos. Men? Pero sabi sa kabila ng lahat ng iyon, men, sabi sila po'y hindi naging tapat sa Diyos. Men? Sila'y naging matigas. Men? Pero sabi nga po, by the grace of God, dahil sa pagmamahal ng Diyos, men, sabi binigay niya pa rin yung kanyang bugtong na anak. Men? Sabi binigyan niya ho tayo ng pag-asa. Men? Ganun po kabuti ang Diyos sa ating buhay. Nasabi, hindi tinignan ng Diyos kung sino tayo nung mga nakaraan. Men? Yung kasalanan natin simula nung umpisa hanggang sa ngayon, sabi hindi ho tinignan yun ng Diyos. Bagkos sabi, patuloy ho tayong inakay ng Diyos. Patuloy niya tayong tinatawag, pinapalapit sa Kanya. Men? Patuloy niya tayong tinuturuan. Bakit po? Kasi po, ang Diyos po ay faithful at hindi siya marunong sumira sa kanyang pangako. Ang Diyos po ay may isang salita. Nasabi nga po ang salita ng Diyos ay ating mapangahawakan. Men? Sabi siya ang ating pag-asa. Sabi po ng Biblia, huwag kang manangan sa iyong sariling kakayanan, kundi sa Diyos ka lamang. Men? Magtiwala. Men? Sa Kanya ka lang manangan. Kasi po, alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa atin. Men? Totoo po ba? Alam po ng Diyos kung ano po yung para sa atin at makakabuti para sa atin. Kaya sabi, minabuti ng Diyos na sabi, huwag tayong manangan sa ating sariling kakayanan. Sabi, huwag tayong manangan, men? O huwag tayong magkaroon ng pag-asa na alam niyo yun, may hangganan. Ano po ba yung mga pag-asa na may hangganan? Bigyan po natin ng halimbawa, pag-asa. Pwede ho tayong umasa sa ating mga pamilya, ano po? Especially sa ating magulang. Men? Alam natin na may pag-asa tayo kasi magulang ho natin yan. Hindi ho tayo pababayaan ng ating magulang. Kaya makakaasa ho tayo sa kanya. Pero sabi, hanggang kailan po yun, yung pag-asa natin sa magulang? Sabi po ng Biblia, ang buhay po ng isang tao ay panandalian lamang po. Men? So sabi, anytime in a moment, pwedeng bawiin ng Diyos yung buhay na pinahiram niya ho sa atin. Men? At kapag nangyari ho yun, nakinuha ng Diyos yung buhay ng ating mahal sa buhay, ng ating pamilya, or ng ating magulang na sabi yung ating inaasahan, or siyang ating pag-asa, sabi, ano na po yung kalagayan ho natin? Men? Di ba sabi, nag-e-end na po kagad yung pag-asa na yun. Doon na ho kagad napuputol. Men? Sabi, kaya hindi po siya applicable na sabi, umasa ho tayo sa mga bagay dito sa mundo. Men? Kaya ho, may sinasabi ho yung Biblia na sa Diyos lamang ho tayo aasa. Men? Nasa ating Panginoong Hesukristo ang tunay na pag-asa. Sabi, walang hanggan na po yun. Kumbaga, pang matagalan, heavy duty po. Kumbaga, hindi na siya masisira o mapuputol pa. Yun po yung ibinibigay na hope ng ating Panginoong Hesukristo. Men? Pero basahin po natin yung, kasi po nag-search din po ako about sa hope. Ano po ba yung mga katangian ng isang pag-asa or ng hope? Sabi po dito, ano po ba yung mga katangian ng pag-asa? Sabi, ang pag-asa ay isang emosyon o damdamin na may kaugnayan sa pagtitiwala at pag-asa sa isang positibong resulta o kinabukasan. Ito ay isang pagtitiwala na ang mga bagay ay magiging maayos o mabuti sa hinaharap. So yung pag-asa daw po, ano daw po siya? Kumbaga isang positibong bagay na sabi nating mapangahawakan. And sabi po dito, ano ho yung mga katangian ng pag-asa? Number 1 ho yung pagtitiwala. Naalala nyo kanina sa faith? Sabi yung faith po yung root. And then yung pag-asa po ay yung bunga. Sabi kung wala kang faith, wala ka ring pag-asa. Bakit po? Sabi po kanina yung faith, sabi binubuo ng paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod. Ganon din po sa hope. Sabi meron din hong pagtitiwala. Paano ho tayo magbibigay ng pagtitiwala sa isang bagay or sa isang, Sa isang bagay o sa tao kung sabi hindi natin siya kilala? Sabi po sa faith, di ba? Sabi paniniwala. Paano ho tayo maniniwala sa isang bagay kung hindi ho natin siya kilala? So ganun din ho sa hope or sa pag-asa. Sabi ho, hindi natin kayang ibigay or hindi natin kayang magtiwala kung hindi natin kilala yung ating pagkakatiwalaan or yung ating aasahan. Kaya sabi, the same lang po sila. Kumbaga yung hope po ay bunga lang din ng faith. Sabi, ang isang katangian po ng pag-asa or hope ay pagtitiwala. Sabi, dahil kilala na natin ang Diyos, kilala natin si Jesus Christ, kung ano yung ginawa niya para sa atin, at kung ano yung kaya niyang gawin para sa ating buhay, sabi, makakapagtiwala ho tayo ng buong buo. Yung example nga ho dito, di ba, yung sabi, kapag sasakay ka ng mga pampublikong sasakyan, sabi halimbawa sa aeroplano, hindi nyo ho kilala yung piloto, pero dahil may knowledge kayo about sa piloto, sabi, nag-aral sila, nakagraduate sila,
sabi kahit hindi nyo siya gaanong kilala, pero dahil alam nyo na nag-aral sila at professional sila doon sa kanilang trabaho, sabi nakakapagtiwala ho kayo sa kanya. Men, sabi kahit hindi nyo pa siya nakikita, nagtitiwala ho kayo sa kanya dahil alam nyo, men, na yun yung pinag-aralan niya or yun yung tinapos niya. Men po, ganun din ho sa atin bilang mananampalataya. Sabi po, ang faith po ay, sabi ho ng Biblia, mga bagay na hindi nakikita. Ngunit, mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit nagtitiwala tayo. Amen? Sabi yun po yung faith daw po. And ganun din po kapag tayo ay may hope sa ating Diyos. Sabi, hindi man natin nakikita ang Diyos, pero alam niya kung pero alam natin kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. And doon po sabi na ibibigay ho natin ng buong buo yung ating pag-asa sa Kanya or yung hope natin sa Kanya. Amen? Sunod po, sabi katangian ng hope or ng pag-asa, positibong pananaw. Lahat po nasabi na ho kanina eh. Sa faith pa lang nasabi na ho kanina. Kung ano rin ho yung mga katangian ng isang katangian ng hope or pag-asa. Sabi po, positibong pananaw. Ang pag-asa ay may kaugnayan sa positibong pananaw, sa kinabukasan o sa mga bagay na darating. Men, si Jesus po ba nagbigay ho sa atin ng negatibong mga aral? Hindi po no po. Sabi po lahat positibo. Men, sabi nga po, nung aalis na lang po si Jesus, di ba? Sabi nung siya po ay aakit na sa Ama. Men, ano po yung ginawa ni Jesus? Sabi nagbigay siya ng hope or pag-asa sa kanyang mga disipulo. Nasabi, huwag kayong malungkot na ako'y mawawala. Men, kasi merong kapalit akong ipapadala, which is yung Holy Spirit. Sinabi ni Jesus, sa bahay ng aking Ama, men, sabi maraming kwarto silid na ihahanda niya daw ho para sa mga disipulo niya. So doon pa lang ho, nagbibigay ho ng encouragement si Jesus. Nagbibigay siya ng pag-asa sa kanyang mga disipulo. Nasabi nga yung mga disipulo niya ho noon, sobra hong nalulungkot. Men, kasi ilang taon nilang kasama si Jesus. Si Jesus nagpapaalam na sabi aakit na siya sa taas. And alam ho natin na yung pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay. Men, and alam po natin na si Jesus ay mahal nila. Kasi po siya ay kanilang guro. Men, si Jesus po ang nagturo sa kanila. Pero sa kahuli-hulihan po ng ating Panginoong Hesus dito sa ating daigdig, sabi, siya po'y nagbibigay ng pag-asa. Men, siya po'y nagbigay ng lakas ng loob sa kanyang mga disipulo. Sabi, nagbigay ho siya ng positibong pananaw. Men, nasabi kahit mawala siya, sabi meron namang kapalit, yung Espiritu Santo. Men, at dahil po doon sa sinabi ni Jesus, nagkaroon po ng lakas ng loob yung mga disipulo para magpatuloy. Men, yun po yung sabing katangian ng pag-asa or ng hope, yung positibong pananaw. Sunod po sabi, ang pag-asa po ay nagdudulot din ho ng determinasyon. Men, sabi, ang pag-asa ay maaaring magbigay ng determinasyon upang kumilos at magtrabaho tungo sa isang layunin. Hindi na ho tayo lalayo, doon na ho uli tayo sa mga disipulo. Nung sinabi ni Jesus na akit na siya, men, di ba? Sabi, in-encourage niya, nagbigay siya ng pag-asa. Nung sinabi ho ni Jesus na isasama niya yung mga disipulo niya doon sa bahay ng sa kaharian ng kanyang Ama, na maraming kwarto, sabi, yun po yung nagbigay sa kanya ng una, sabi, positibong pananaw. At pangalawa po nagbigay sa mga disipulo ng determinasyon para gawin kung ano po yung kalooban ng Diyos. Amen? Nung umalis po si Jesus at bumaba yung Espiritu Santo, sila po ba'y nakapagpatuloy? Amen? Yes po, sila po'y nakapagpatuloy. Amen? Kasi nga ho, dala-dala ho nila yung pag-asang iniwan sa kanila ni Kristo Jesus. Ano po ba yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo? Amen? Sabi, dumanas man tayo ng mga pagsubok, dumanas man tayo ng mga paghihirap. Kung tayo po ay tapat sa kanyang sumusunod, sa kanyang mga salita, ano sabi ng ating Panginoon? Hinding-hindi niya tayo pababayaan. Yun po yung pangako ng Diyos. Nasabi nagbibigay ho ng napakalaking hope sa kanyang mga disipulo noon para magpatuloy kahit nawala na yung kanilang guro. Amen? So, sabi pang-apat po, sabi, ang katangian ng pag-asa or hope ay nagbibigay ng lakas. The same din ho siya sa determinasyon. Po. Sabi, ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas at pagtitiwala sa gitna ng pagsubok, paghihirap. Amen? Kita niyo ho yung buhay ng isang Kristiyano? Sabi po kahit tayo po ay nasa ating Panginoon, di ba? Kahit nasa atin si Jesus sa puso natin, sa buhay natin, sabi hindi pa rin ho tayo exempted. Amen? Totoo po, sabi lahat pa rin po tayo ay pwedeng dumanas ng mga pagsubok at paghihirap dito sa daigdig. Kasi po, part po yun. Amen? Sabi hindi na ho mawawala yun. Pero dahil po nasa sa atin ang ating Panginoong Hesus at hawak-hawak natin yung kanyang pag-asa,
which is Jesus nga po is pag-asa eh. Jesus is hope. Amen? Naniniwala po ba kayo na si Jesus ay ang ating pag-asa? Ano po yung pangako ng ating Panginoong Hesus? Sabi sa kanyang mga pinili or sa mga taong sumusunod at sumasampalataya sa kanya. Ano po yung pangako niya? Sabi, buhay na walang hanggan. Kapag dumating ho siya, sabi niya, babalikan niya ho tayo para, amen? Para isama, amen, sa kanyang patutunguhan o sa kanyang kaharian. Kaya sabi po, may matibay ho tayong pag-asa na pwedeng panghawakan, which is si Jesus po. Amen? Sabi na nagbibigay lakas sa atin kahit na anong pagsubok yung duman. Kagaya ho dito ng mga ating mga mananampalataya ho dito sa CFC Church. Sabi 13 years na yung lumipas, marami ng pinagdaanan. Sabi meron po dito binawian ng buhay. Amen? Pero nabuhay uli. Amen? Marami nangyari ho eh. Pero sabi, dahil, di ba, hawak-hawak na natin yung pag-asa, nananatili tayong matatag, nananatili tayong malakas. Amen? Sabi, pag si Jesus daw yung foundation natin, sabi, pag si Jesus ang ating pundasyon, sabi, hindi ho tayo magigiba. Amen? Naalala niyo po yung turo ni Jesus about sa nagtayo ng bahay sa buhanginan at nagtayo ng bahay sa bato. Amen? Sabi yung bato po yun po si Jesus. Amen? Sabi kapag si Jesus ang ating pundasyon sa ating buhay, sabi hindi ho tayo mauubusan ng lakas. Amen? Kasi po nga, siya po yung source of everything. Sa ating pong paggising sa bawat araw, sa bawat umaga, sabi kalooban ho ng Diyos yun. Amen? Siya po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin para magising pa or mabuhay pa sa bawat umaga. Amen? Kaya sabi, kailangan po ba nating magtiwala pa sa ibang mga bagay? Amen? Or dito sa mga bagay dito sa mundo? Sabi, hindi na po eh. Wala na ho tayong ibang hahanapin pa kundi yung pag-asa natin mula sa ating Panginoong Hesukristo. Na siyang nagbibigay ng pag-asa na sabi, hindi mababali kahit kailan. Dahil sinabi po ng ating Panginoon, sabi hindi ho siya marunong sumira sa kanyang pangako. At kapag sinabi niya ho, sabi tinutupad niya ho yun. Amen? Kaya sabi, makakaasa ho tayo sa kanyang mga salita. Amen? Sabi ho, panglima, sabi, katangian ng pag-asa ay nagpapabuti ng kalusugan, which is nasabi rin ho ni Kuya Lori. Amen? Sa buhay po ng isang tao, ng isang Kristiyano, amen? Hindi po mawawala yung maraming iniisip, maraming isipin. Amen? Kasama ho sa buhay yon. Sabi, andyan po yung na-stress tayo, nalulungkot tayo sa mga bagay-bagay, na sabi po, yun pong yung nagdudulot ng, ng sakit, karamdaman sa atin. Sabi po, kapag ang ating isipan ay apektado or magulo, sabi buong katawan po natin ay apektado. Totoo po? Sabi kahit wala kang sakit sa katawan, pero stress ka, marami kang isipin, sabi dun po nagkakaroon ka ng sakit dahil po sa maling kaisipan. Amen? Pero sabi ho, dahil kilala na natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos na tagapagligtas, na nagbigay sa atin ng pinakamalaking pag-asa. Amen? Sabi, siya po yung nagdudulot or nagbibigay ng nagpapabuti sa ating kalusugan. Kumbaga, kahit datnan ho tayo ng mga problema or ng mga isipin sa ating buhay, amen? Sabi, hindi ho tayo apektado, kagaya ho kanina. Amen, di ba? Dahil si Jesus yung ating foundation, sabi kahit anong uga sa atin, hindi tayo mauga, hindi tayo matumba. Amen? Kumbaga, hindi ho tayo apektado eh. Kumbaga sa ating Panginoong Hesus, nagkakaroon tayo ng, ano pong nakukuha natin pag tayo po'y malapit sa ating Diyos? Or si Kristo Jesus ay nasa ating buhay. Ano po yung nakukuha natin? Sabi po ay kapayapaan. Sa ating Panginoong Hesus ay may kapayapaan po. Amen? Which is, sabi nga po ng ating Panginoon, huwag niyong isipin yung bukas. Amen? Huwag niyong isipin yung problema, hayaan niyo yung problema yung mag-isip sa sarili niya. Amen? Yun po yung sabi ng ating Panginoong Hesus, yung aral niya. Nasabi, huwag mong isipin yung kakainin mo para bukas. Ang isipin mo yung para ngayon lang. Amen? Bakit po? Kasi po, sapat na yun eh. Kung ano yung ibinigay ng Diyos sa iyo sa araw na to. Amen? Sapat na po yun. Hindi na huna natin kailangan isipin pa yung ating kinaumagahan. Sabi, bawat araw, bawat umaga ay bago. Amen? Sabi, dun po nagkakaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan. Kaya sabi, kapag tayo po ay na kay Kristo, sabi, maayos po ang ating isipan, maayos po ang ating kalusugan. Amen? So, yun po yung mga katangian po, no? Ng isang pag-asa or ng hope. Then, banggit ho natin kanina, sabi ho, si Jesus po, yung ginawa niya ho sa krus, yung pag-aalay niya po ng buhay para sa atin. Amen?
Yun pa lamang po eh. Kung yun po yung titignan natin, sabi, napakalaking pag-asa na ho yun na ginawa ng ating Panginoon para sa ating buhay. Kung titignan ho natin yung ginawa, kung i-appreciate natin yung ginawa ni Jesus para sa atin, sabi ho, walang katumbas ho. Napakalaking pag-asa yung iniwan sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya sa atin po lahat na mamananampalataya, men, sabi, wag ho tayong tumigil. Dahil yung pag-asa po na nasa sa atin ngayon, sabi siya po yun po yung pag-asa na hanggang dulo na. Kumbaga, maaasahan mo, mapanghahawakan mo. Kasi pag umasa ho tayo sa tao, pwede hong masira, mabali, amen? Sabi kahit kilala na ho natin yung tao na yon, kahit pinagkakatiwalaan na natin yon, kahit sabi nga, kahit pamilya na ho natin yon, minsan nasisira ho yung pangako, amen? Or nasisira yung pag-asa natin sa Kanya, amen? Pero sa ating Panginoon po, kapag inilagak ho natin sa Kanya yung ating buong pag-asa, amen? Kapag sa Kanya hulan tayo umasa, sabi makakaasa ho tayo na tutuparin niya kung ano yung mga pangako niya sa ating buhay. Amen po? So sabi po dito, may gusto pong basahin sa inyo na sabi ng Biblia. Nabanggit po natin kanina kung ano yung kalagayan natin. Diba? Nung tayo po ay hindi pa sa Diyos. Sabi po tayo po ay kaaway ng Diyos. Itinuturing na kaaway ng Diyos. Pero dahil sa ating Panginoong Jesucristo, sabi na pabuti ho yung ating kalagayan. Punta po tayo kuya sa Hebrew 6 or Hebreo 6, Hebreo 6, Hebrew 6 verse 13. Basahin po natin. Ito po sabi ho dito yung katiyakan ho ng pangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. It means, kapag tiyak po yung pangako ng ating Diyos sa ating buhay, sabi, mapangahawakan ho natin yun bilang isang pag-asa. Sabi ho sa verse 13, tignan nyo ang karanasan ni Abraham. Ito po, pinakamagandang example ho ng character sa Bible. Kung paano niya ibinigay yung pag-asa niya sa Diyos, kung paano siya nagtiwala sa Diyos. Amen? Sabi po dito, tignan nyo ang karanasan ni Abraham. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya ang sarili niyang pangalan dahil wala nang makakahigit pa sa kanya. Verse 14, sinabi niya, talagang pagpapalain kita, pararamihin ko ang lahi mo. Which is sigad po yun. Pangako niya ho kay Abraham. Amen? Sa verse 15, at pagkatapos ng matiyagang paghihintay, natanggap ni Abraham ang mga ipinangako sa kanya. Verse 16, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng Diyos na mas nakakahigit sa kanila para paniwalaan sila at wala nang pag-usapan pa. Verse 17, ganito rin ang ginawa ng Diyos noon sa mga taong pinangakuan niya. Ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng panunumpa na tutuparin niya ang pangako niya. Amen? Sa verse 18, sabi po dito, at ang dalawang bagay na ito, ano daw po yung dalawang bagay? Ang pangako niya at panunumpa ay hindi magbabago. So sabi, hindi daw magbabago yung kung ano yung sinumpaan ng ating Diyos or yung kanyang pangako. Sabi dito, dahil hindi magagawang magsinungaling ng Diyos. Amen? Ang Diyos po ay hindi magsisinungaling sa atin. Hindi niya kayang magsinungaling. Kaya tayong mga nagpakalinga sa Kanya ay may matibay na pag-asang pinangahawakan na gagawin niya ang ipinangako niya sa atin. Matibay ho ba yung pag-asa natin? Yes po. Sabi po dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang salita at hindi ho siya nagsisinungaling. Kaya sabi, mapangahawakan natin yung pag-asang ibinigay niya sa atin. Ano po yun? Sabi yung kaligtasan ng ating pong buhay. Sabi po dito sa verse 19, ang pag-asang ito ay matibay tulad ng angkla at ito ay nagbibigay kapanatagan sa buhay natin dahil umaabot ito sa lugar na sa pinakabanal na lugar. So yung ating pag-asa daw po is hinalintulad sa angkla. Ano po yung angkla? English, anchor, no? Yung angkla ho, yung sa mga barko, yung inuhulog kapag gusto nilang huminto. Doon po hinihalin tulad yung pag-asa ho natin sa Diyos na sabi matibay. Sabi matibay ho ba yung anchor or yung angkla? Yes po di ba? Sabi kapag yun po ay hinuhulog, sabi kaya niya pahintuin kahit gaano kalaking barko. Sabi po dito sa verse 20, tuloy lang natin, kung saan nauna nang pumasok si Jesus
para sa atin. Siya ang punong pari natin, magpakailanman, katulad ng pagkapari ni Melchizedek. So, ganun lang po. Amen? So, sabi, mapangahawakan po ba natin yung pag-asang ibinigay ho sa atin ng Diyos? Yes po. 101% po kapag tayo po ay umasa sa Diyos at nagtiwala sa Kanya. Amen? Sabi, tutuparin niya kung ano yung ipinangako niya sa atin. Sabi ng unang Diyos, pangako ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Sabi, unahin mo muna yung Diyos. Sabi, ibibigay niya lahat ng pangangailangan mo. Amen? Sabi, huwag tayo mangamba. Alam niyo ho, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kaya marami hong natitisod or maraming tumatalikod. Kasi ho, hindi ho nila kilala, lubusan, kung sino ba talaga ang Diyos or si Jesus. Amen? Kumbaga, hindi nila maibigay ng buo yung kanilang pagtitiwala. Amen? At dahil hindi nila ganon kakilala ang Diyos or si Jesus, sabi, hindi nila alam yung pag-asang ibinibigay ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen? Sabi, maraming tumatalikod, maraming nagbabackslide. Amen? Yun po yung kakulangan. Amen? Kakulangan sa pananampalataya, kakulangan sa kaalaman about sa Biblia, sa Word of God. Kaya nga po, lagi natin ini-encourage yung mga tao ho dito or yung mga attendee natin na magbasa ho ng Biblia or ng Word of God. Kasi ho, sabi sa Word of God, doon po lumalakas ang ating pananampalataya. Amen? At kapag tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, sabi ho, kasunod ho nun yung mga bunga, kagaya po ng hope and love. Amen? So church, meron na ho ba tayong pag-asa? Ano po ba yung pag-asa na pinangahawakan natin ngayon? Amen? Sabi po, magtiwala ho tayo sa Diyos. Iasa natin ang lahat sa Diyos. Amen? Sa ganun po, sabi, magkakaroon tayo ng maayos na buhay dito sa mundo. Sabi, payapa, tahimik, amen? At puno ng kagalakan. Amen? Sabi, ano man yung mangyari sa mundo, ano man yung nangyayari sa kapaligiran, sabi, hindi ka affected. Amen? Or hindi ka madaling madala. Kasi alam mo kung sino yung lalapitan mo. Alam mo kung sino yung pag-asa mo. Which is Jesus. Amen? Jesus is hope. Amen? Ang ating Panginoong Hesus na nagalay ng buhay sa krus para sa atin. At nangako na tayo ay babalikan niya. Naalala niyo ho yung last preaching natin? Sabi, hinaling tulad ho tayo sa isang magsasaka. Ang pag-asa po ay may katangian din po na kailangan marunong tayong maghintay. Amen? Kailangan meron tayong pagtsatsaga. Kagaya ho sa ating faith. Amen? Kailangan ho meron tayong pagtsatsaga. Kasi ho, hindi ho natin alam kung kailan darating si Jesus. Pero ano po sabi ni Jesus? Ang mananatiling tapat hanggang wakas. Ang siyang maliligtas. So sabi yung faith na pinangahawakan natin, sabi, dapat panghawakan natin yun hanggang sa huli. Amen? Hanggang sa mawala ho tayo dito sa mundo, hanggang sa bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad po ng isang magsasaka, matyagang naghahantay. Praise God. Amen? Kasi ang ating mga kapatiran, alam ko, may humihilab na sa kanilang mga tiyan. But then, because of the love of Jesus, we are here, patiently waiting na kailangan natin matapos ang theme natin, ang tema natin ngayon. Dahil napakahalaga po ang binigay ng Diyos sa atin, anniversary na 13 years, that we overcome everything. Kung wala ang habag ng Diyos, ng pag-ibig niya, hindi natin naranasan ngayon ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Sige nga, shake niyo muna yung mga kamay. Sige, gising! Busog pa ako! Amen. So yun po mga kapatid, patuloy tayo nagpapasalamat sa Diyos. May taga Norway po dito. Amen. Ang pamilya po ni Sister Amy, yung mga anak niya nandiyan sa likod. Kamusta again? Nandito pong pastora ng Surigao. So, purihin ng Diyos sa kanilang mga buhay, pamilya ni Ambit. At saka mayroon na dagdag sa Block 30. So, praise God. Yun na po yung kilos galaw ng Diyos sa ating kalagitnaan. Dahil po yung pag-asa na tinuturo ng ating kapatid na mga ngaral, 1 taon pa lang siya mga ngaral, pero dalubhasa na po siya, naabot niya na mga block-block dito. At akala mo siya po talaga nandun na yung kanyang faith na all things will work together for good according to the riches and glory of God. Amen po ba? Kaya si Pastora, relax with this. This is the only anniversary na hindi ako nagpapakita dito. Pagdating ko, may dekorasyon na. Nakikita ko sila sa CCTV dito. Nagpa-practice. Nagsasayaw pa. Sabi ko, Lord, salamat na develop ang faith ng aking mga kapatiran sa Arenda, sa Lupang Pangako, LA. Amen po ba? So yun po isang bagay na binigay ng Diyos.
Ang mga umaawit dito, kumakanta sila, nagpa-practice sila, busy sila, mayroon nagtatakal ng bigas. Kaya huwag kayong umuwi, may pabigas si Sister Janet from Russia. May mga ukay-ukay dyan mamaya, 6 na sako. Kung may kasya kayo, kumuha kayo, palakpakan natin ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay pag-ibig. Wala pong binigay na direktiba si Pastor, but then they share the goodness and blessing of God for each and every one. Sama-sama mga kapatiran, sa pagbibigay, sa pagluluto, wala na po akong nagawang pagod. For so many long years, lagi ako aligaga. Eh ngayon, relax. Why? Because of the love of Jesus in your heart to share what you have. What you have right now, who you are right now in the presence of God. Amen po ba? Pag ikaw nagawa, ginawa ng Diyos, mayroon ka na pananalig, panampalataya, may pag-asa ka. Jeremiah 29:11, ang pag-asa, not calamity, not to harm you, but for the future and hope of His people. Kaya yung ka na. Gawin mo na lang pinapagawa ng Diyos, ang Diyos pong gagawa sa buhay mo. Amen po ba? For so many days right now, 3 weeks, dumating nga yung mga anak ko galing Amerika, dito sila last Sunday. Araw-araw po kami abala talaga. Kasi yung number of days nila, talagang sinusulit nila. So si nanay, si mama, tagaluto, tagaligpit, tagasama, wala talaga physically exhausted. But by the love of the Lord in our heart for them, kasi 10 years almost na hindi nakauwi sa Pilipinas, kailangan nila rin yung pag-ibig mula sa kanilang nanay. Salamat din sa buhay ni Sir, ng aking napakagwapong partner in life. Without his helping hand na matulungan tayo sa church na to, ang kanyang retirement, ito po na nagawa sa retirement niya, 2007, siya po yung nagpagawa, siya pong nagbigay. Until this time, yung kanyang pagkain namin every month, siya pa rin nagbibigay. Walang hinto po, walang humpay na hindi siya nagre-reklamo to share what we have every Sunday na mag-gather in the name of the Lord. Kaya napakabuti mo sa kanyang puso para tulungan tayo. Nasa likodan na sila lagi, pero alam ng Diyos anong ginagawa niya. Sabi nga ni Kuya, hindi exempted tayo sa mga pain. Hindi na rin, isang araw, yung balikat niya sa kakalaba, sa mga damit ng mga anak niya sampay, kasi may marami kami bisita sa bahay, nandun lahat ng mga anak namin. Siya taga-sampay, siya taga-washer, yung naano na rin ang kanyang kaliwa. Sabi, by the grace of God, yung faith niya, Lord, kanina yung taas niya, 2. Naintindihan niya po, nakataas siya. Sabi niya, okay na, okay na. So yun, kailangan i-practice natin what we have. That faith that God has given to all of us. Amen? Kaya ang love ni Jesus, lagi yan sa puso. Hindi mawala yan. Nang pumunta sila sa Baguio, hindi na ako sumama. Yung mga anak ko kasi taga Baguio yung asawa niya. Pag uwi, sabi ni Mister, tingnan mo nga yung anak mo. Bakit po? Halos dumudugo na yung sa may legs niya, kakakamot. Pulang-pulang hanggang baba. Sabi ko, nakita ko rin. Sabi ko, ano nangyari? Galing lang sa Baguio. Sabi niya, ano mo naman doon? Puntahan mo, kaawa naman. Siyempre, balik bayan, tapos ganyan maranasan, nakahiga na halos mangyak-ngyak. Bit-bit ko yung langis ko na makapangyarihan mula sa Diyos. Doon na patunayan, mga kapatid. Halos dumudugo na eh. In the name of Jesus, by the blood of the Lamb, I cast you out, mangkukulam sa impapawid sa lupa, wala kang karapatan, manatili sa katawan ito. Nakursunadahan siguro doon, dahil yung bahay na yun, luma. Naintindihan niyo po? Eh, patugtog daw siya ng patugtog ng worship. Eh, siya yung napag-initan. Habang hinihimas ko ng langis, anointed oil, lumalabas po buhangin. Palakpakan natin ng Diyos. Isang iglap, yung mangyak-yak na siya. Kaya ito pinapatutuo ko, you need to use the power of faith that God can heal anyone, anybody here. If your faith in God, trusting Him so much, mawawala po lahat natin naramdaman. Sabi niya, Mama, ba't nawala? Sabi niya, ano ba yung langis mo? Ang gawa yan? Gawa po yan ng coconut oil. Na yun po, marami na po napalaya dyan. Napalaya, isa natin ditong kapatid, napalaya natin isang kapatid, sa isang himas lamang nakapangyarihan ang salita ng Diyos. Naintindihan niyo po ba?
Na-amaze siya, namangha siya, sabi niya, pupunta ako ng nag-stilts pa kami doon sa Batangas, Calatagan. Sabi niya, paano ito mama? Sugat-sugat ng hita ko. Pero by the grace of God, doon ko nakita na naman muli ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko, thank you Father God. Patutunayan mo sa mga anak ko na makapangyarihan ka. Amen po ba? So yun po mga kapatid, darito sila nung Sunday. Thank you so much po sa inyong pag-allow them to lead the worship. Dahil po, sabi ko nga, once you worship God, mula nakilala ko ang Diyos, sila lahat ng mga anak ko, pati asawa nila po, nadala rin sa Panginoon. At naglilingkod din sa Panginoon. Kaya pati ang mga apo ko, naglilingkod. Sayang lang na nandito po sila na hindi nakatugtog yung isa sa keyboard at saka isa saxophone. Mga ginagamit yan sila sa every church sa ibang bansa. So, yun po mga kapatid. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Yun nga, pag-asa. Ang iyong pananampalataya kailangan mag-grow para magkaroon ka ng breakthrough. Intindihan niyo po, bakit hanggang ngayon ang tanong niyo, bakit wala pa rin hanggang ngayon tugon ng Diyos sa buhay ko? Because of your faith na pagiwang-giwang. Tama po ba, Pastora? Ang faith po napakahalaga. Sa isang mananampalataya, you need to trust God completely, wholeheartedly, without reservation. Naintindihan po ba natin yan? May nangyayari mga bagay sa atin, but trust God completely. Yun po isang bagay na sabi ko, Lord, ang mga kapatiran sa Arenda, nakita kong paglago. Nakita ko po yung alab at apoy. Nakita ko po yung hunger for more of you, although late na po ang paglaki nila sa kanilang faith. Pero nakita kong kilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Even this place, this pagpasok ng January, nagbigay ang Diyos ng amount, marami siyang ginamit sa inyo. Mga kapatiran, alam nyo na kung magkano binigay nyo sa ating mga mananampalataya, sa mga secret disciple from New Jersey, from Canada. Yung pumunta dito, church niya po yung nagbibigay sa atin. Naintindihan niyo po sa kanilang pagtugtog, hindi siya tumanggap. Sabi niya, itulong mo na lang sa church sa Arenda. So, purihin ng Diyos. Kaya tungtuwa siya, sabi niya, click, click, click. Pakita niya daw doon sa church na pinagmulan niya. So, yun po isang bagay, mga kapatid. Akala nyo, ganito lang kaliit, pero malaki ang Diyos na pinaglingkuran natin sa lugar na ito. Amen po ba? Without the love of Jesus, sabi nga, John 3:16, sabay-sabay tayo, for God, and He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him, but have, yun lang for God so loved the world. He gave His only begotten Son. Yun po ang ibig sabihin, binigay niya na ang bugtong anak niya para ka lang maligtas. Ikaw, nais ng Diyos na balikan mo siya, nagpapasalamat sa pagsunod at paglilingkod sa nais niyang buhay. Wala nang iba, kapatid. Huwag mo na pahirapan ang iyong isipan, damdamin, pakiramdam. For God so loved the world, yun lamang ang pag-ibig ng Diyos na tunay na wala ang sino man makakaparis, makakapantay. Amin po ba? Kaya yun lang po, wala nang iba. Yung focus natin, ibigay natin ang lubos sa Diyos. Huwag dun sa nangyari, sa sitwasyon, sa narinig mo, sa napakinggan mo, glory be to God. Si Lord lang po ang makagawa ng solusyon sa buhay nyo. Amin po ba? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Hindi dapat. Dahil may Diyos na buhay, nagbigay buhay. Araw-araw tayo may pagsubok, may sitwasyon, may kalagayan, but then the love of Jesus never failed. Kaya pag nag-pray tayo, Lord, salamat sa never-ending love na binigay mo. Sa unfailing love na binigay mo. Salamat, O Diyos, tunay nga nagmahal sa buhay ko. Acknowledge the Lord your God into your life completely. Nothing else. Kasi siya. Wala na tayo siya. Si Jesus Christ na isang bugtong na anak, nagresolba na ng problema ng sanlibutan. Yun lamang bigyan natin ng pahalaga. Amen po ba? Kaya nakita niyo po yung mga kapatiran natin na how many days, how many weeks sila sama-sama. May mga Bible study tayo, thrice a week sa bawat bahay. A week ha, dati wala. Sila na mismo. Kaya parang doon, because of listening to the word, na-develop ang kanilang samahan, bonding moment nila, nagkaroon ng kaunawaan. Dati, si sister, ayaw niya sa mukha ni sister. Ngayon, gustong-gusto niya na idikit yung mukha niya sa mukha ni sister.
pag-ibig ng Diyos. Hello? Yun po yun. Parang di ka naniwala eh. Yung gusto makita, kakauwi lang, tatawagan, iti-text na naman. Ano po nangyari? Because longing for love, attention. Wala na pong siraan. Ayoko sa kanya kasi maldita yan. Wala na. Ayoko sa kanya, mahadera yan. Wala na sa kanya. Nawala po lahat sa kanyang puso at kaisipan. Amen po ba? Dati ayaw na ayaw niya kasi parang nakaka-relate kayo. Dati po ayaw na ayaw niya sa isang kapatiran. Bakit? Kasi ako Lugien Curso. So siya na lang lagi presenta. Ngayon wala na po. Sister, halikaw, tumulong ka, samahan mo kami. Nandun ang pagkakaisa. Yun ang hinahanap ng Diyos sa bawat mananampalataya. Are you there? Kaya una-una pa lang mag-relax. Yung naglilid dito, pag naturuan kayo ng tama, tama rin ang lakad nyo. Amen? Tayo po ba may God-fearing life na? Tayo ba'y nagmamahal na sa Diyos? It means mahal mo yung kapwa. Tingnan mo nga kung totoo ka nagmahal sa katabi mo. Hindi mo siya kilala. Sige nga, yung pagmamahal bilang anak ng Diyos. Ha? Iba yung pagmamahal na may pagnanasa. Amen po ba? Kaya praise the Lord. Dahil tayo po'y nagawa na ng Diyos. Tayo po hinubog na ng Diyos. Tayo po sinamahan na ng Diyos sa takbuhin ito. Kaya hindi na po tayo lalayo pa sa pangako ng Diyos. Amen po ba? So, para magbigay tayo ng munting word para alam ko na may mga programa pa tayo. Samantala na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, 1 Corinthians chapter 13. Samantala, nagnanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ang pag-ibig. So, kung hindi ka pa marunong umibig ngayon, pag-aralan mo na umibig through the word. Dahil mayroon tayong mga character itself na hindi tayo marunong magmahal. Pero ang sabi ng Diyos, the two greatest commandment, mahalin mo ang Diyos na buong puso, buong isip, at ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen po ba? So the greatest is love. Kaya mga kapatid, yun nga, John 3:16, sapagkat gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya wala ka ng ibang question pa. Kung di ka marunong magmahal, hingin mo sa Diyos na turuan ka magmahal. At iyon lamang po ang susi para ikaw mananagumpay. Kung hindi ko kayo mahal, wala akong tiyaga sa lugar na ito. Amen. Wala akong tiyaga. Ako'y mananatili kung saan masarap ang lugar. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 4 and 7, love is patient, love is kind. Sige nga, Kuya Luis, unang Korinto 13, 4 hanggang 7. Ito po yung hulihin natin. Kasi may mga program pa po tayo. Nabigay na ni Kuya yung pinakabuod ng panampalataya na may pag-asa at ang pag-ibig po, makita ayon dahil bunga po ng Espiritu ng Diyos yan. Amen? Kung hanggang ngayon you claim you are Christian, pero hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa, namimili ka ng tao na kausapin, it seems you need to be Christian, to be born again. Amen? Sabi po, ano po sabi dyan? Ay. Ang taong may pag-ibig ay Nandyan ba kayo? Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Ikaw na ba ito? Isa lang nagsabi amen. So lahat pala wala pang karakter na ganito. Again, pag hindi kayo natuto, walang langit. Ang taong may pag-ibig ay mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Continue, Kuya Luis. Hindi bastos ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ikaw ba yan? Magpatawad ka na para lalo kang mamahalin ng Diyos. Sige, tuloy. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Amen. So, matyaga, laging nagtitiwala, yun. Laging may pag-asa,
at tinitiis ang lahat. So yung tao may pag-ibig, matiisin. Tinitiis ang lahat dahil sa pag-asa, dahil nagtitiwala. Dahil ito ang bunga ng Espiritu ng Diyos, pag-ibig. Amen. So wala na, marami pang paabot sa inyo. Dahil ang faith, hope, and love is the greatest, ang love. Naintindihan ba natin? Tagalog na nga po ito. Pag ikaw wala pang pag-ibig, ibig sabihin, bugnutin ka pa. Oh, marami nang ngiti lahat. Parang ikaw yun ah. Ha? Pag ikaw man naiinggit, ibig sabihin, wala kang pag-ibig. Dahil ang totoong umiibig, lalo siyang gusto niya tulungan para itaas, para hindi mabigatan ang kapwa. Yun ba tayo na ngayon? Kaya yung nakita kong bayanihan sa church na ito for so many days, kahit wala si pastor dahil abala rin sa aking mga bisita, bunga ng pag-ibig na po sa isa't isa yun. Kagabi siguro umalis sila dito mga 10:00 na pasado. Nakita ko sila naririto, nagpa-practice. Pagkatapos nilang ayos nito mga youth, kasi nasa CCTV kayo eh. Maingay sila. Kitang-kita ko yun. Nakita niyo po ba? Salamat sa inyo mga buhay. Mga kapatid ko sa lugar na ito, ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso, napakalaki na. Kaya alam ko na nasa inyo na po ang paghahari ng Diyos. Amen? Pagyamanin nyo na lang at palaguin pa yan sa tulong ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. And I've heard some of you here confessing na iniwanan ang inom, iniwanan na yung bisyo. Within yung mga bago ngayon, inalis na nila yung kanilang mga desire na sa alak, sigarilyo, at yung paglalasing. So praise God, may naroon naggawa, may nabago na ang Diyos through the Word of God. Amen? So walang ibang magpala sa inyo maliban ng Diyos. Kami dito ginagamit lamang ng Diyos na sisidlan upang pagpalain kayo through His Word. Amen po ba? Nagugutom na ba? Hindi pa. Kaya praise God, hope na mayroon kayong napakinggan na faith, hope, and love. Hindi ko napabain. Susunod na lang ng linggo dahil marami tayo ngayon naka-program. Alam niyo po ang faith. Alam niyo ng faith. Pananampalataya, alam niyo ng hope. Pag-asa, alam niyo ng pag-ibig. Love. Kaya dapat makita na yan sa buhay ng bawat isa naririto. Hindi tayo pwede mamili kung sino kapatiran. Hindi pwede sa Diyos yan. Dapat unity in one. Because ang bloodline ni Jesus, kung tinanggap mo yun sa isang Diyos lamang po na pako sa krus, blood ni Jesus, kung yun din po na nanalaitay sa ating mga ugat, kung tayo nakakilala na sa Diyos. So, we come from the grace of God by His grace. Amen po ba? So, purihin ng Diyos sa kanyang mga salita, hoping and praying na this coming after this anniversary, mag-grow pa tayo at lumago pa tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen?